Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ng Pastor Lazaro Campo Seminar Edition. At ngayong araw po ay May 4, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay grace. Bakit ang salvation ay by works din? And yung scripture po natin ngayong araw ay Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi po dito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. And yung Tagalog po, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi na mamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. And yung concept po natin na grace is God's goodness. Freely gives to those who deserve only punishment. It is unearned, undeceived, and overflowing. Grace is the heart of the gospel while we're still sinners. Christ died for us. This divine favor not only saves us but also sustains us every day. Without grace, we are hopeless. With grace, we are transformed. And yung teaching number 1 po natin is salvation is by work if we can perfectly obey. Sabi naman po dito na yung kaligtasan po natin is mangyayari lang po ito or gagana po ito kapag po tayo ay talagang sumusunod sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, salvation is by work of Christ perfectly in us. Sabi po dito na yung salvation, yung kaligtasan natin, is ito po ay gawa ng ating Panginoong Diyos na perfectly para po talaga sa atin. Kaya po, ang gagawin na lang po natin is talagang sumunod sa Kanya para po makuha natin yung kaligtasan na para sa atin. And teaching number 3, salvation is by God grace and not by human works. Sabi po dito na yung salvation po is hindi po siya gawa ng tao, kundi ito po ay gawa ng ating Panginoong Diyos na binigay sa atin. And application number 1, stop working for salvation, instead work it out. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na wag po natin trabahuhin yung kaligtasan natin, kundi dapat po talaga na i-work it out po natin ito dahil talagang pag-obey lang po ang dapat natin gawin para makuha natin yung salvation. And application number 2, stop believing that Jesus did the work for us. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na umpisahan po natin na maniwala sa ating Panginoong Diyos na siya po ay nagtrabaho para sa atin. Makuha natin yung ganyang salvation and grace. And application number 3, stay as humble sinners who have been received grace. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maging humble dahil po ang ating Panginoon Diyos ay binigyan tayo ng grace and salvation. At kahit po tayo ay makasalanan, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan, ay binibigyan pa rin po tayo ng, nakaka-receive pa rin po tayo ng grace and salvation. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.